Pangatlo, pang-apat, mga bossing, eto nga si Glenn Chong. Unang-una, nung nakaraan lang, galit na galit sa bulaklak. Bakit daw naglalagay pa ng bulaklak doon sa entrada ng eroplano o do'n sa hagdan ng eroplano, si PBBM, 'no? At si ano, kumbaga hindi naman siguro ang pangulo, "Oh, lagyan mo ng ganito, ganyan." Pero mga kababayan, mura lang din po 'yan. Mura lang din po 'yan. Panigurado ko it's either merong hardin na pinagkukuhanan sila sa loob ng, Malacañang, 'no, or 'pag bumili naman po 'yan bulto-bulto mga kababayan. Kung nakakabili tayo ng mga roses, 'no, lalo na 'pag Valentine's umaabot 1,000, 2,000. Panigurado po ako 'pag bumili sila ng mga ganyan, mga kababayan, yung mga rose tapos sila na maggagayak, siguro mga ₱5 isa or kung hindi ako nagkakamali, mga ₱5 isa kasi pambultuhan. So, hindi po talagang malaki ang gastos diyan. 'Pag nakita niyo na nakasabit doon sa hagdanan ng eroplano, mukhang mukhang ano na 'to, mukhang 100,000 na 'to, 'no? Pero dahil siyempre meron silang marurunong mga gumawa niyan, mga gastos lang nun siguro sabihin mo ng 5,000, gano'n, 5,000 hanggang 8,000, which is yun naman po yung pag-akyat ng pangulo at makikita naman po na, sa buong mundo, 'no? Ay, ang ganda naman ng presentasyon ng Pilipinas, 'no? Yung mga gano'n po ba. So ngayon etong si gano'n ba 'yan, si Glenn Chong? May pagkagano'n? Hindi naman po ako sa kumokontra do'n sa ano, kaya lang yung iba kasi ayaw umamin, kung gano'n sila or what, na wala naman pong problema sa akin 'yun. Pero kasi naririnig ko parang gano'n daw po. Sabi ni Boss Mike Cervera, 'no, "Hello pogi." Naku mas gwapo ka sa akin, eh. Ayan po mga kababayan, yung Mike Cervera vlog po, eto, ayan, ayan normal 'yun. So, si Mike Cervera po mga kababayan, 'wag niyo pong kalimutan i-subscribe, i-like, i-share yung kanyang mga ano. So, kung gusto niyo ng bwisitan, banasan, asaran, bardagulan dun sa mga kalaban, puntahan niyo lang po yung channel na 'yan, si Boss Mike Cervera, mga kababayan. Hindi po babaero 'yan. Wala, wala po. Walang babaero po sa mga kaibigan ko. Lalong-lalo sa'tin lang. Huwag niyong paparinig kay Mike. Hindi, wala pong babaero sa kaibigan ko, lalong-lalo na si Mike Cervera, okey? So, balik tayo dun kay ano, Glenn Chong. Ang dami na pong maaanghang na sinasabi nito si Glenn Chong, mga kababayan, ano? Parang hindi mo na alam, may sampalan, may kurutan, kung ano-ano ang pinagsasasabi ni Glenn Chong, 'no? Samantalang yung kanyang simulat sa pool, mga boss, simulat sa pool nung naramdaman na natin na wala, tablado ka dun sa hinihingi mo o inaasam mong, posisyon. Simula nun po mga kababayan, bigla na pong ano, naging mandaraya si PBBM. Bigla nang mandaraya ang mga Marcos, mga kababayan. Samantalang nung eleksyon pa lang po, sigaw siya, siguro panigurado 'to, 'no? "Naku, dito ko makukuha ang posisyon na inaasam ko. Oh, dito kay PBBM kaya susuporta ako." Gano'n talagang sigaw, 'no? Wala po, si PBBM na po ang gusto ng taong bayan ngayon at kitang-kita naman po sa resulta, gano'n siya, 'no? Kitang-kita naman po sa resulta ng ating eleksyon na talagang ang pinili ng taong bayan is si Pangulong Bongbong Marcos, ganyan, 'di ba? After 6 months, 3 months, siguro waiting sila, nakagano'n sila. Parang si Boss Mike nakaganyan 'yan. 'Di ko alam kung idol ni Boss Mike si dating Pangulong Duterte, parehas silang nakaganyan, 'di ba? 'Di ba? So 3 months, 6 months, nung 6 months na, umiba na yung tono. Siguro nakaramdam na, naku, mukhang hindi pasado ata yung ano, yung resume ko. Ayun na po, lumabas na yung pagkamaharlika attitude. Lumabas na po yung pagkapalengkero ni bossing.
bigla na pong nandaya, ramdam niyo yan. Siguro kung makokolekta niyo yung mga pinagsasasabi ni Glenn Chong before ng eleksyon at pagkatapos nung eleksyon na nanalo si PBBM at saka yung after 6 months ng pagkapanalo, magsasalpukan yung mga pinagsasabi, 'di ba? Magsasalpukan yung mga pinagsasasabi ni Glenn Chong. So, sabi ng taong bayan malamang ito hindi pumasa yung resume, kaya ganito. Kung ano na ang pinagsabi, sasampalin ko, kukurutin ko, magkurutan na lang tayo, may mga gano'n, nagpipigil po, eh. Gina G, galit na galit, mga kababayan, galit na galit. Eh, hindi ko alam kung bakit. Eh, kapagka hindi ubra talaga, mga bossing, 'wag ipilit, 'di po ba? 'Wag maging bitter. Sa lahat ng nakikita ko, sa mga hindi umuubra, ang ginagawa nila style maharlika, 'no? Sa lahat ng mga natatabla dahil po malamang hindi pasado yung kanilang mga resume, oh, lahat nagiging bitter, nagiging ano, ampalaya. Pati yung tatlong tatlong nasibak po yata yun, kung di ako nagkakamali, hindi naman nag-resign, eh, 'no? Hindi naman nag-resign, oh. Lahat nagiging bitter sila. Ang tanong mga kababayan, yung mga pinagsasasabi po ba ni Attorney Glenn Chong, eh, dapat po bang disbar etong si Attorney Glenn Chong? At isa pang tanong, ramdam niyo po ba na parang pagbabanta yung kanilang mga sinasabi sa ating First Lady, mga kababayan? Kumbaga, 'di ba, pananakit yun, eh. Oh, kung ako nga alagad ng batas sa Pilipinas, sasabihin ko kailangan bigyan na natin 'to ng, tamang agwat, 'no? Bigyan natin 'tong tamang agwat si Glenn Chong, agwat doon kay First Lady o sa mga Marcoses, mga kababayan. Medyo yung mga pinagsasabi niya mainit talaga. Sabi ni Renato Limbaga, "Tinanggal si Glenn, binoto ko rin si BBM simula sa tatay pero bugok na lang ang Pilipino kung hindi niyo nakita ang nangyayari sa bayan." Sabi ni Renato Limbaga. "Malaki ang bayad kay Topacio," sabi ni Sir Ariel, oh. Sabi ni GB, "Yes sir Mark, kilala ng mga followers ni PBBM mga ampalaya." Sabi po ni Ma'am Cheryl Santa Maria, 235 likes sa 640 viewers, mga viewers. Pa-like naman daw po. Ay, salamat po Ma'am Cheryl. Sa lahat ng bidder sa rally, tapos na ang political career ninyo. Totoo. Totoo Sir Edwin. Di dahil kay PBBM, dahil din sa sarili niyong kabaliwan. Ayun. Kaya po, naku, babala po 'yan, asawa ni Babalu, mga kababayan. Doon sa mga nagpakita nung pagka-bitter, tapos yung mga nagmarites, 'no? Si si Roque damay dito. Sabi ni Roque, mga kababayan, hindi po ako makatulog. Hindi po ako makatulog kasi bigla pong tumawag si Pangulong Duterte." Tapos biglang sabi wala naman daw tumawag, hindi naman daw tinawagan, 'di ba? Yung mga 'yan po mga kababayan, medyo siguro 'wag niyo na pong aksayahin ang inyong mga pondo sa susunod na eleksyon. Unang-una, hindi kayo iboboto ng mga dilawan. Wala kayong makukuhang boto sa mga dilawan. Pangalawa, eto naman pong sa kampo 'no, ng mga sumusuporta sa ating gobyerno, mas malabo po na makakuha sila ng boto. So kung sakali po, sila-sila 'no, dun sa sa DDS po hiwalay din po ang pananaw ko diyan mga kababayan. Meron pong mga DDS na matatalino at talaga namang ramdam namin yung ano, kaya lang, nananatili pa din yung respeto namin sa mga Duterte, pero ramdam namin yung pagpapaikot sa taong bayan nitong mga sumisipsip kay dating Pangulong Duterte. So, possible na hindi sila iboto niyan. Ang magboboto sa kanila
Eh, yung mga naniniwala doon sa 'pag hinaplos yung tuhod ni Attorney Topacio, 'pag hinaplos yung tuhod ni Attorney Topacio, eh, gagaling sila. Yun yung mga posible na makuha nila na ano, na boto, mga kababayan. Yun po at I believe yun lang po, mga kababayan. Ano, sino pa ba? So, possible, eh. Posible na na ang bagong liligwak sa inidoro ngayon mga bossing, hindi ako magpapangalan pero I know na alam ko yung na alam niyo kung sino-sino itong mga 'to, 'no? Possible na sila yung bagong ano, bagong didiretso sa inidoro mga bossing, 'no? Sila po. So next topic natin mga kababayan, eto is doon naman po sa kaso ni Percy Lapid, ni Bantag at saka ni Sulweta, mga boss.